What is up? Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Andito na naman tayo, muling nagbabalik. Tayo ay nakawala sa hawla. Napakaganda ng ating umaga, napakaganda ng weather ayon kay Google. Eto na ang pinakahihintay ko at talagang tuloy na, walang makakapigil. Isang sausage McMuffin with egg meal na may hash brown. Tsaka yung coffee pwedeng iced chocolate na iced coffee na chocolate. Alright, eto na. Let's go! Yun na nga, medyo sumegway tayo ng konti. At bago tayo ay tuluyang sumabak sa bakbakang rides, tayo muna ay kumain at nagkape ng konti para gising na gising ang ating diwa. Pero this time, ito ginagawang daan dami talagang ginagawang daan kapag malapit mag-eleksyon, no? Pero anyway, this time talagang wala nang makakapigil pa. Tayo ay magra-rides. Tuloy-tuloy na talaga, wala na, dire-diretso na to. Ganda ng buwan, Grabe, dilim. Dito kailangan ng MDL. Delegates dito, bukod sa madilim na, bangin pa mo. Dito, kailangan natin mag-FDL. Tignan mo naman, babala. Bagalan ang takbo. Malalim na bangin. Kaya talagang laki ng tulong ng MDL. Tamo, kapag walang MDL, ganyan ang daan. Imagine mo, napakadilim yan. Tama naman tong isang bumbilya na to, parang pang-horror film ng ba't ganun yung bumbilya niya? Parang may manananggal na sasakmal sa iyo Okay, roundabout. Dito na tayo sa may Evia. Banking tayo. Banking, kunwari. After nito, hindi ko na alam yung daan. First time kong dadaan ngayon dito sa daan na to. Kaya ako na-excite din Kasi ito, dinededma ko lang to So ngayon, kakanan tayo sa Aguinaldo Highway. Di ba dito? Focus na muna tayo mga sir. Mga paps at moms, focus na muna tayo sa daan. Hindi ko kabisado dito In fairness ang ganda ng daan dito Pero parang mali ata ako ng pinasukan, anak ng tipaklong. Sabi na patay, mali ako ng pinasukan. U-turn ba? U-turn tayo. Mahuhuli na naman tayo sa ginagawa mo Ang importante, hindi highway yung pinasukan natin. Kung highway yun, patay na naman si Aristotle. As I was saying, ang ganda ng daan nila. So ngayon, connecting na tayo, papunta na tayo ng, alam ko ito yung Padasma Papala-pala. Unti-unti na rin nagbubukang liwayway. Takbong chillax lang tayo, takbong pogi, takbong break-in. Hayaan mo sila mauna, hindi ka nakikipagkarera, Aris. Chill ride ko So tayo ngayon ay gumagawa ng 100 km challenge na kung saan ito ang ating ruta. Ang sabi ni Google, aabutin daw ako ng 3 hours and 20 minutes. Pero hindi tayo nagmamadali, okay? Pero tingin ko, aabutin tayo ng mga 4 hours kasi dami nating hanas no? So let's get back to our ride.
Ayos dito sa Dasmariñas, oh, merong ano, truck. Oh. May mga ano tawag dito? Oh, obstacle course. Oh. Ha? Eh dito yung sa ito yung sa ano, pala-pala na to eh. Yung pala connecting nun. Okay, parang alam ko na yung mga susunod na daan. Parang alam ko na kung saan yung mga susunod na dadaanan. Pero tingnan natin kung tama ang aking hinala. Okay, approaching na tayo sa bridgeception. Bakit kaya tinawag na bridgeception? Kasi tulay, sa gitna ng tulay. Bridgeception. Saan kaya tayo dadalhin nito ni Google? Nakakaliwa tayo dito? Sure ka ba, Google? Putragis ka, ha? Ngayon lang ako dadaan dito. Paps, shout out kay Paps na nakasalubong natin. First time kong dumaan dito. Ano to? Google! Google Maps! Saan mo na naman ako pinagdadadala, ha? So meron palang papuntang Tagaytay dito. Grabe, oh. Tingnan natin kung maganda. Kung pwede itong alternate route. Pag yung may mga checkpoint, oh. Parang looban tayo dadaan, eh, oh. Nandito na tayo pa kaliwa sa Tagaytay Bypass Road. Yun, oh. Woo! Let's go! At ayun na nga po. Nabot na ako ng Ambon. Nandito na ako, malapit na ako sa Tagaytay, eh. So talagang dito tayo sa looban talaga dinala ni Google Maps, no? Sure bang papunta to ng Tagaytay? At eto na. Okay. Eto pala yun. Eto pala yung daan na kung saan ang labas mo ay Starbucks coffee. Yun pala yun. Akalain mo yun. Galing. Ano tayo? Meron tayong na-unlock na route, ha? Usapan natin Tagaytay, ha? Bakit parang napunta tayo sa Benguet? Wow, grabe. Kapal ng fog. Ito na yung haharang. Boss, dito lang sana sa may ano, sir. Tatambay lang sana dyan, eh. 20. Pwede ba ako dyan, sir? Dun sa may gilid lang. Thank you. Grabe. Wow. Wow. As in, wow. Ano ba to? Papunta ba to na? Lord. Lord, papunta na ba ako sa inyo, Lord? Lord, papunta na ba to sa inyo? Oop. Yun, People's Park. A few inches later. Ganda dito. Andito po tayo ngayon sa Tagaytay. Doon yung papuntang Palace in the Sky. At kasalukuyang nakikita nyo naman, mafoggy. Tayo ngayon ay gumagawa ng 100 km challenge. Kasi alam mo, minsan sarap huminga. Alam mo yun? Lalo ngayon, grabe yung katoksikan sa social media. Diba? Siguro naman naramdaman nyo. Pag magbubukas ka ng Facebook at lalo na sa Twitter, grabe. Bangay ng bangayan, away ng awayan. Normal lang naman kasi yun, eh. Kasi, syempre, election na.
May mga kanya-kanyang manok tayo, di ba? Kaya ba, sino bang ano nyo? Sino bang presidente nyo? Comment down below. Kasi kung ako tatanungin nyo, honestly, undecided ako. Dahil sa mga factors na, okay, una, ako ay pro-government. Sinusuportahan ko ang administrasyon ni PRRD dahil siya ay very vocal about changing our 1987 Constitution. Kasi kung matatandaan nyo, before the 2016 elections, ano siya, talagang lumilibot siya sa iba't ibang lugar para siya nagtotalk kung gaano kahalaga yung federalism, pagpalit ng sistema natin to a parliamentary system, lalo na yung pagpasok ng mga foreign investors sa bansa. After 6 years, lain ng gobyerno, lain ng sistema inyong makuha. And this time, it's gonna be federal, parliamentary. You know, my advice to you is maintain a federal system, a parliament. Let me just dwell on these two words, federal and parliamentary. The role of the media is vital if we are to successfully educate our people about the much-needed constitutional reforms that would lead to a more responsive federal parliamentary form of government. Yon ang pinakadahilan kung bakit ako sumusuporta kay PRRD. Okay, both sa mga nagawa niya sa ating bansa, pero number one na dahilan yon kung bakit ako DDS. Isa yon sa mga advocacy ni PRRD. Tapos sabihin na naman ng iba dyan, hindi nga niya napalitan yung constitution, palpak nga ganyan, hindi nga niya nagawa yung pangako niya, napako yung pangako niya. Hindi ba naman kayo siraulot kalahati? Kasama yon sa mga pinupush ni PRRD. Kung natatandaan nyo, tumakbo yun eh. Sometime in his administration, gumawa siya ng grupo na kung saan maggagawa sila ng draft ng constitution natin ay papalit. Sablay-sablay. Very clear na yung gustong mangyari ni PRRD bago pa ang eleksyon. Tapos, ang ginawa ni PRRD, syempre, hinayaan kasi, again, siya ay nasa executive department si PRRD. Ang presidente natin, hindi gumagawa ng batas. Pumipirma siya ng batas na ipapatupad. Ang gumagawa ng batas ay nasa legislative department, nasa Senado at nasa Kongreso. Ngayon, anong ginawa nila? Palpak yung draft, okay, na ginawa nila, hindi ganun yung pinangako ni PRRD, hindi ganun yung gustong mangyari ni PRRD. Sumablay na nga sa draft, okay? Tapos, syempre, hindi natin masisisi, pumasok tong pandemya. Bago pumasok tong pandemya, pre-pandemic, kung natatandaan nyo, may batas na sinulong ulit sa Kongreso kung saan bubuksan yung ating ekonomiya sa mga foreign investors. So, ano nangyari doon? Hinarang na naman nila, dinelay nila, ang dami nilang sinabi, kesyo ang priority natin is pandemya, kesyo ang priority natin is yung budget for next year, kesyo ang priority natin ay ang dami nilang sinabi para lang ma-kontra. Tinamaan pala kayo ng mga kuliglig eh. Talagang may pagkatanga ito. Kinokontra nyo dun sa Kongreso, hindi tuloy maisakatuparan ni PRRD yung pagpapalit natin ng sistema. Tanga talaga. Tapos, eto pang si Senator, si Matching, sino ba yan? Si Sir Kiko, ano ba yan? Bakit ba siya ang nandyan sa constitutional amendment? Sasabihin niya, puprotektahan daw niya ang ating konstitusyon. Be, ayusin nga natin eh. Sira eh, bulok eh. May problema nga sa sistema natin na ayusin. Sa Kongreso, nagkakapalpak-palpak sila sa pagpasa ng mga batas. Sa Senado, hinaharangan ni Kiko. Walang galaw eh. Ang format ng paggawa ng batas natin dito sa Pinas is magkakaroon ng first, second, third reading sa Kongreso, magkakaroon ng first, second, third reading sa Senado, tapos magjo-joint session sila, magkakaroon ng first, second, third reading na joint ng Senado at Kongreso, and then tsaka pa lang siya aangat kay PRRD para mapirmahan ng presidente at para maisakatuparan yung batas. So ganun kahaba, ganun katagal ang paggawa ng batas sa atin. Kaya yun, utragis. Tapos na ang termino ni PRRD, wala, hindi nailusot ang constitutional reform. Although yung awareness at yung education sa mga nakakarami, mas madami na ang naging aware na kailangan natin siyang palitan to a federal parliamentary at papasukin yung mga foreign investors natin, no? So, here's the dilemma. Sino ang presidente ngayon na magsusulong
nung ganun. Parang walang may priority eh. Merong isa doon sa SMNI debate na si Sir Gonzales ba? Siya yung nagsabi nung kailangan natin ng reforma sa ating sistema. Sa loob ng 6 na taon, iahanda natin ang sambayan ng Pilipino para ang ating direksyon ay patungo sa pagiging first world. Ang uunahin ko ay yung ating istruktura sa politika. Para bang ang mga politiko pa natin ang humaharang para ang ating bayan ay umunlad, umusad at maging first world. Kaya structural changes sa political system, ang uunahin ko, baka magkaroon tayo ng charter change, baka maging parliamentary system tayo. Maganda sana kung hindi man maging federal, baka maging autonomous ang lahat ng region ng ating bayan. Yun yung message niya eh. May problema sa sistema, kailangan nating palitan. Wala na sila sila Calyodi, parang NPA naman. I-recognize natin na mayroong revolusyon dito sa ating bansa. May mga pag-aalsa. At yung pag-aalsang yan ay resulta ng injustisya sa ating bansa. Parang pro-NPA pa si Calyodi dun sa mga debates eh. Yung mga NPA na yan hindi naman yan parang natuwa lamang na umawak ng armas eh. Kundi may pinag-uugatang problema at kahilingan na hindi nare-resolve hanggang sa kasalukuyan. So kung umpisa natin kay Sir Pacquiao, pro-federalism siya kasi syempre, di ba? Kasama siya, kapartido siya ni PRRD. So ang concern ko kay Sir Pacquiao, ang daming mga oligarchs na nakapalibot sa kanya. So parang baka maging puppet lang siya. May duda ako kung kaya niyang isabatas yan, ipagpatuloy yan, or kung i-push yung constitutional reform. Kay Sir Isko naman, hindi siya vocal about it eh. Parang wala pa akong naririnig na gusto niya yon. Although magaling siya, magaling siya magsalita, maganda yung mga ginagawa niya sa Maynila. Feeling ko hilaw pa si Sir Isko eh. Si Sir Ping, medyo Tingin ko kasi trapo eh. Kumbaga parang ang tagal mo na dyan sa pwesto, ang tagal mo na sa gobyerno, bakit ngayon palang magsisimula ang laban? Nung nakaupo ka, ba't hindi mo siya pinupush? Tsaka yun, wala rin. Hindi rin siya vocal about constitutional reform. Si Ma'am Lenny. Alam mo, ang message ko lang sa opposition is, guys, alam nyo matatalino kayo, diba? Alam nyo na mas malakas ang kapangyarihan ng opposition under a parliamentary system. Kasama sila dun sa debate na nangyayari dun sa parliament para makasigurado na yung walang nakukupit, yung pera ng bayan napupunta talaga kung saan talaga dapat mapunta, diba? Hindi ko maintindihan sa inyo kung bakit ayaw nyo na lang siya suportahan. Ang common rebuttal nyo is, pwede naman pero hindi dapat yan sa termino ni Duterte, papalawigin lang niya, papahabain lang niya yung term niya. Ilang taon na kayo nandiyan sa pwesto eh. Hindi nyo ginagawa ng paraan. Ngayong ginagawa ni PRRD at gustong i-push, tsaka kayo i-eksena ng ganyan. Siguro I think hindi si Ma'am Lenny ang best na standard bearer nila. Regarding naman kay BBM, alam mo, na-appreciate ko si BBM dati kasi umikot din siya sa mga LGU at nag-talk regarding federalism. Pagka nag-federalism, magbabago yun dahil yung federated state ang siyang gagawa ng sariling polisiya para sa kanyang state, sa kanyang lugar. The general public know exactly what are the salient issues about our move to federalism. Na-off lang ako, may interview si BBM na kung saan sinabi niya, hindi siya imposible, pero hindi siya priority. So, kumbaga, kayo po ba ay for charter change? Papalitan niyo po ba ang ilang probisyon sa saligang batas na pangkasalukuyan? Pwede naman siguro natin pag-usapan, pero I don't see it as being a priority. So probably, but not a priority? Not probably, not a priority. Hindi ko sure kung siya ba ay playing safe or talagang wala sa priority niyang baguhin ang sistema. Kaya ganun ang aking dilema ngayon. Ngayon, sa mga vice presidentiables naman, ganun din. Wala ring vocal sa kanila. Ewan ko ba? Ang alam mo, ang tinitignan na lang natin dito is yung mga senador natin. So far, merong 5 senador na talagang pro-constitutional reform, pro 3-point agenda. No? Sila yung mga very vocal
na baguhin yung sistema at gawing federal parliamentary with open FDI. Sa Senado, kung saan talaga naman magsisimula ang laban, ilistan nyo na sa mga balota nyo sila. Number 13, Bro John Castriciones. Number 29, Attorney Larry Gadon. Number 43, Rodante Marcoleta. Number 49, Robin Padilla. Number 50, Sal Panalo Panelo. Number 57, Gilbert Gibocho Doro Jr. Dahil so far, sila ang very vocal na isulong ang kailangan nating 3-point agenda. Sa party list naman, kesa sayangin ang inyong boto at bumoto ng makakaliwang grupo, doon na tayo sa sureball na susuporta sa reforma, ang MOCA, Mothers for Change, number 80 sa balota. Dahil kapag itong mga to ay nakapasok sa Kongreso, mas may pag-asa tayo sa tunay na pagbabago. So yun, yung mga sureball na talagang pag nakapasok sa Kongreso, malaki yung tsansa natin na mabago yung sistema. So yun, kaya tuloy ako nandito ngayon, nagra-rides kasi anto-toxic nyo dyan sa social media. Hihinga lang ako saglit. So ngayon, pabalik na ako. Medyo napatagal tayo dito ng chikahan. Shoutout nga pala sa aking mga fellow correctors, especially kay Sir Orion Perez Dumdum. Shoutout din kay Ma'am Polo Tara at kay Sir Charlie Curilan. Shoutout sa mga fellow correctors all around the world. Maraming salamat sa pakikipagkwentuhan sa akin. At hanggang dito na lang. Let's get it on sa ating rides. Let's go! Okay, dito na tayo sa Tagaytay Market. Ngayon ay pabalik na tayo sa Binyan. Rat-ratin na natin to. At dyan po nagtatapos ang ating adventure. Mission accomplished, 100 km challenge. Up next, 200 km. Hanggang sa muli nating challenge. Ride safe mga paps at moms. Bye-bye!